Sa mabuting balita ngayon, si Jesus ay gumamit ng isang napakasimpleng larawan, ang ilawan. Walang matinong tao ang nagsisindi ng ilawan upang itago sa ilalim ng higaan. Ang ilaw ay sinisindihan upang magbigay liwanag. Sa larawang ito, malinaw ang mensahe ni Jesus na ang biyayang natanggap natin ay hindi para itago, kundi para ipakita at ipamahagi. Ang ilawan ay ang salita ng Diyos na ating naririnig, ang pananampalatayang ating tinanggap, at ang kabutihang ginagawa sa ating buhay. Ngunit madalas, dahil sa takot o sa hiya, itinatago natin ang ilaw. May mga pagkakataon na alam natin ang tama, ngunit pinipili nating manahimik. May pagkakataong may kakayahan tayong gumawa ng mabuti, ngunit pinipili nating gumawa ng masama. Sa ganitong mga pagkakataon, nandiyan ang ilaw, ngunit ating tinatakpan. Sinabi rin ni Jesus, walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ipinapaalala nito sa atin na ang katotohanan ay laging lumilitaw. Ang mabuting gawa kahit lihim ay may bunga. Gayon din ang kasinungalingan at kasamaan kahit pansamantalang itinatago ay hindi nagtatagal. Sa mundong puno ng palabas at pagkukunwari, tinatawag tayo ng mabuting balita sa pamumuhay na malinaw, totoo at may integridad. Sa huli, sinabi ni Jesus, ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Ibig sabihin, kung bukas ang ating puso sa Diyos, mas marami pa tayong tatanggapin. Ngunit kung sarado tayo, kung kontento na tayo sa kaunting pananampalataya at ayaw na nating lumago, ito rin ay unti-unting maglalaho. Ang pananampalataya ay hindi iniipon. Ito ay pinalalago sa pagbabahagi. Mga kapatid, tinatanong tayo ng mabuting balita ngayon. Nasaan ang ilaw na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Nasa patungan ba ng kabutihan, katotohanan at pagmamahal? O nasa ilalim ng takot, kasinungalingan at kasamaan? Huwag tayong matakot magliwanag, sapagkat ang liwanag ay hindi atin. Ito ay kay Kristo. At kung siya ang pinagmumula ng ating liwanag, walang kadiliman na makakapagtago nito.